So, ano ba yung mga pwede mong ma-encounter pag dito? So, basically, kapag ambiguous kasi yung given na case, so SSA, pwede mo siya ma-check kasi pwede ito makaproduce ng pwede siyang 0 yung triangle mo or isa or dalawang triangles. Possible. Yan siya. So, paano malalaman na meron ka mapoproduce na 0 o kung wala o meron isa o meron dalawa? So, sabi nga natin last time, pwede mo siya gamitan using yung formula sa pagkuha ng height or yung altitude. So, ito yung gagamitin mong formula. HB sin A. Or kung ano man yung given na angle, tapos yung isang side, di ba itong B is angle yan? Ay side, tapos ito yung angle mo. Anyways, lagyan natin ng example. So, sabi natin last time, kapag meron tayong A, side A which is less than H. So, kunyari, nakalculate mo na yung H. Mas maliit yung side A mo sa height. Ito, walang triangle na mapoproduce. Ibig sabihin 0. Then, kapag yung A mo naman is equal sa H, pareha sila, meron ka mapoproduce na exactly one triangle. Exactly one triangle, pero right. Right triangle. So, ibig sabihin, pag right triangle, meron siyang 90 degrees angle. Diba? Ayan siya. Then, kapag naman yung A natin is greater than H, pero less than B, marunong magbasa na ito. Ibig sabihin kasi kung kanino ito naka-open, siya yung pinakamalaki. So, mapapansin mo, yung B mo yung pinakamalaki, yung A mo yung sumunod, then yung H yung pinakamaliit. So, kapag ganito naman siya, makakabuo ka ng two distinct triangles. Sabihin, dalawa mabubuo mo. Ito yung may ambiguous case na sinasabi. Then, kapag naman yung A natin is greater than or equal sa B, ito exactly 1. Unique triangle. So, ito yung magiging mabasa yan. Kung kukunin mo muna yung mga sides tsaka yung height. So, syempre, para maintindihan mo, bata example. So, for example, sa case natin na 1, unang case. So, example, para sa no triangle. No triangle No triangle possible. So, sabi, pag no triangle, yung A natin is less than H. Ibig sabihin. So, kunyari, meron tayong given na angle A, capital yon, which is 30 degrees. Then, yung B natin, let's say 10. Then, yung A natin na side is 4. Kunyari, ganito yung given. So, ngayon pwede mo siya i-graph para maintindihan mo kung ano yung itsura, no? So, let's say, din drawing natin, ano lang to, parang illustrate lang natin, no? So, kunyari, ganito yung itsura. A, B, tsaka C. Pakita lang natin kung saan nakalagay yung mga angles, pati yung mga side. So, yung A natin, ito yung angle mo. Then, yung opposite ng angle B mo, siya yung magiging side B, which is 10. Then, yung opposite ng angle A mo, siya yung magiging A, which is 4. So, side, tsaka angle.
Diba? So, check na natin kung ano yung magiging height. So, di ba sabi, ang formula para makuha yung height is magkakaroon tayo ng B sin A. So, yung B natin, that is 10. Then, yung sin natin is yung angle. So, copy mo yung sin, then copy mo yung angle. Kasi magiging sin 30 degrees. So, gamit calculator mo, ano makakuha mong value ng h? Di ba ang sin 30 is 1/2? So, ibig sabihin ito magiging 10 times 1/2. Pag in-input mo sa calculator tong sin 30, 1/2 siya. Which means, yung magiging height natin, pag multiply natin yung 10 sa 1/2, magiging 5. So, kung meron kang height na 5, meron kang value ng A, which is 4. Yun siya, di ba? So, i-compare mo to ngayon. Yung A ba is less than H. So, yung A mo is 4, less than sa H mo na 5. Ibig sabihin, nakasatisfy mo yung no triangle dito. No triangle exists. So, ganun siya kapag gagamitan mo siya ng formula kung gagamit ka ng height. Ito yung sa no triangle. Mas madali yun eh. Kumbaga, kung gusto mo i-check muna kung meron ka ambiguous case, kunin mo muna yung height. Then, i-master mo tong cases na to. Ngayon, kung isang triangle naman, gawa tayo panibagong example. So, kunyari, ganito. So, let's say exactly one triangle. So, let's say, pag exactly one, di ba sabi natin, yung A natin is greater than or equal sa B. Ito yun. Check natin siya. So, meron tayong angle A na given. Let's say 45. Then, yung B natin, let's say 8. Then, yung A natin is 12. So, pag nilagay natin sa triangle, so ito yung kakalabasan mo yan. So, gawa kang triangle. So, ito yung A. Ito yung B. Ito yung C natin. Given yung angle A, which is 45. Lagay mo dito yan. Then, yung A mo is 12. Then, yung B mo is 8 dito yan sa kabila. So, meron kang side, tsaka angle. So, ngayon, compare natin yung altitude, no? Ay, yung A sa B pala. So, di ba sabi natin, kung A is greater than or equal sa B, magkakaroon tayo ng exactly one triangle. So, ano ba yung A natin? Yung A natin is 12. Yung B natin is 8. So, ibig sabihin, may makakuha tayong isang triangle. Kasi mas malaki nga yung side A natin eh. So, ngayon, pwede na natin kunin yung gusto mong hanapin. So, sabi ko nga last time, kung yung pinakamalaking side, yung angle nun, siya rin yung pinakamalaki. Yung opposite niya. Tulad na ito, kung 12 to, tapos ito 8. Itong 45, na opposite ng angle ng side A mo, mas malaki dapat ito kaysa dito sa angle B. Kasi 8 lang to eh. Anyways, so solve natin yung angle B. So, paano natin makukuha yung angle B? So, para makuha mo yung angle B, guys, gamit kang sine, no? Kasi nga sabi ko, kapag meron kang pa-cross, tsaka dito sa kabila, may isang missing, makakuha mo yun. So, dahil sine lang yung gagamitin mo, so, magkakaroon ka ng sine B over yung B mo equals yung sine A over A. Then, plug mo na yung mga given. So, dahil yung sine B mo, sine B pa rin siya, equals, eto, lipat mo na lang to dito, guys. Pag cross multiply mo kasi siya, so, P times sine A
magiging B sin A pa rin siya. Tapos etong A, pag multiply mo dito, magiging A sin B siya. Magdi-divide ka ulit ng A. So, bali wag mo nang i-rewrite ulit. So, bali copy mo na lang yung denominator. Para hindi ka mahirapan. Para hindi pa ulit-ulit yung pagsulat. Ngayon, pa-plug na natin yung mga value. So, yung sin B, yung B natin dun is 8, di ba? Tapos meron tayong sin A na 45. Over yung A natin na 12. So, ano ba yung sin 45 degrees? So, gamit calculator makuha mo yan. Approximate mo siya into 4 digits na decimal place. No? So, paano natin gagawin yan? So, using cycle. Cellphone kasi gamit eh. So, pa-plug mo siya ganito. Wait lang. Kita natin. So, meron tayong 8 sin. Lagay mo, 8 sin. Tapos, 45. 4 digits yung ilalagay mo. 45 degrees. Then, divide. Equals mo muna siya. Tapos, divide mo siya by 12. So, magkakaroon ka ng 471. Idagdag mo yung 4 para medyo accurate. 4 digits yung gagamitin mo na decimal place. So, bali ito is approximate. Approximate, no? Sa 0.4714. Pero hindi pa ito yung sagot, sabi ko nga sa'yo kanina. Kasi ang hinahanap natin is angle. So, para makuha mo yung angle B mo, dahil sign yung gamit mo dito, magkakaroon ka ng inverse sign ng 0.4714. Then, kanina lalabas dito. Check na natin. So, dahil yun yung ginawa natin, magkaroon ka inverse, palabasin mo yung inverse sign sa taas. Shift mo siya, then itong sign. Tapos, lagay mo yung 0.4714. So, lalabas siya as 28.12 o 13. Pwede na siya as 28.13 kasi ano na yun, ganyan. So, magkakaroon tayo ng 28.13. Pag angle na yung hinahanap mo, kahit 2 decimal na lang, pero dapat mo na mag-run off. So, basically, magiging 28.13 degrees. So, ito yung magiging sagot mo para sa angle B. So, ganun siya ginagawa. Ngayon, kung may measure na tayo ng angle B dito, na ito is 28.13, etong angle C mo, makakuha mo na to eh. So, paano makakuha yung angle C? Diba? So, para makuha yung angle C, yung measure kasi ng interior angle ng triangle is 180 yung total. So, lagay mo siya sa 180 degrees minus yung dalawang angle. So, yung angle mo na isa is 45 degrees. Then, yung 28.13. So, copy mo yung 180 degrees. Then, minus. Ano ba yung 45 plus 28.13? So, magkakaroon tayo ng 73. Tama? 73.13. So, pag sinubtract mo to, anong kakalabasan? So, magkakaroon tayo ng ilan? So, meron tayong 180 minus yung 45 plus yung 28.13. So, magiging 106.87. So, ayun yung magiging measure ng angle mo sa C. 106.87. So, ano ka muna yung measure ng angle C?
So, kung nakuha mo na to, which is, eto siya sa baba, 106.87. Ano bang kulang mo na sa given? So, basically, kulang pa ng angle C, di ba? Ng side C. Ito, hindi pa siya given yung side C mo. So, ngayon, ayun, makukuha mo na rin yun eh. Like, using sine law ulit. So, i-write lang natin para ma-visualize mo. So, ito yung angle. Ito yung A natin. Ito yung B. Tsaka yung C. Ito na lang naman yung missing actually. So, kung nakuha natin itong angle C as 106.87, then yung A natin is given siya as 45. Then yung A natin dito is 12. Tapos yung B dito is 8. Tapos etong B mo is 28.13. Etong C, pwede mo na ito makuha eh, using sine law. Kasi meron ka na dito na part. So, pwede mo siyang sabihin na C over sine C equals, pwede mong gamitin yung A over sine A. Pwede rin yung B over sine B. Depende kung anong gusto mong kunin dyan. So, let's say, ginamit natin yung sa A. So, magkakaroon tayo dun ng A muna over sine A. Siyempre, kung yung nakalagay dito, kung maliit na letter tapos sine sa baba, sa kabilang side, ganun din dapat. So, cross-multiply mo siya. So, magkakaroon ka ng C equals A times sine C. Magiging A sine C siya. Over sine A. So, itong sine A mo, dyan mo na sa baba. Kasi di-divide mo rin yan pag nilagay mo dito yan. So, para isang sulat na lang. Tandaan, eto, pwede yan mauna yung sine mo or yung side. Basta kung nauna yung sine, sa kabila dapat mauna rin yung sine. Pag nauna naman yung side, sa kabila mauna rin yung side sa numerator. Pares lang naman yun. Pero mas maganda kasi kung kunyari yung hinahanap mo is yung side, siya yung unahin mo sa taas para diretso ka na magdi-divide na lang. Kumbaga ilalagay mo na lang ito sa harapan ng numerator mo. Pero ikaw, anong mas gusto mo? So, plug mo na lang yung given. So, yung C natin, kung meron tayong A, side yun, which is 12, lalagay mo yan. Times yung sine, C natin, which is eto, na 106.87. Over yung sine A. So, meron tayong sine A, which is 45. So, pag in-input mo to sa calculator, anong kakalabasan? So, pag side na yung hinahanap, input na lang yung sa calcu kasi hindi yan kaya mental. So, ganito mo siya gagawin. So, meron tayong 12. Gawa ka muna ng parenthesis ng fraction bar. Ito, pindutin mo yung ganito na part. Ito pala. Ito. Yung may x over y. Then, lagay mo yung 12. Tapos, sine 106.87. Diba? Yan. Then, over, mo, yung sine 45. So, lalabas siya 16.24. So, approximate natin siya as 16.24. Hindi siya magiging ganyan. So, magkaroon tayo ng 16.24. Approximate. So, basically, ito yung magiging sagot mo. Nakuha mo na lahat. So, remember, kung yung sin natin is 16.24, di ba ito yung angle mo na pinakamalaki? Dapat yung side na yon, siya rin yung may pinakamalaking side. Yung opposite niya. So, tingnan mo, ito 8, 12, tsaka 16. So, yung side C mo, siya yung angle na opposite sa kanya is 100 plus. Mas malaki dapat siya. Tapos, itong 8 mo, yung opposite angle niya, which is 28. Siya yung pinakamaliit. Tingnan mo, 28, 45, tsaka 106. Ay, pre, shot. So, ganun siya ginagawa para dyan sa isa lang.
So, try natin yung isa pa. Kaya nga eh. Ano ba tinuturo mo, pre? Hindi ko alam kung naintindihan. Pero may isa pa to. Yung sa ambiguous. Check natin. Ito kasi chinecheck natin no? Chinecheck natin siya kung ilang triangle na sabi nga natin, 'di ba? May mga format naman kasi kung paano mo siya ihahanapin para hindi ka na mahirapan. Ito lang kailangan mo diyang kabisaduhin, no? And I guess hindi naman mahirap. Kung gustuhin. Anyways, ka pa tayo isa. Something good. Matrix ka na. Saan ka na part? Goshan. Jordan. Saan mo na sila pinapahirapan, pre? SSA case, meron na ako neto eh. 2 triangles naman. Ay, kala ko pinapahirapan mo na eh. So, sa 2 triangles, ito na yung ambiguous, no? Paano yun? So, sabi natin, kung gagamitan natin ng height, magkakaroon tayo ng ganito na itsura. Yan, di ba? Ibig sabihin yung height natin yung pinakamaliit. So, for example, meron tayong data. Let's say, yung angle A is 30 degrees. Then, meron tayong B, which is 12. Then, meron tayong A, na 8. And remember, sabi nga natin kanina, para makuha natin yung height, magkakaroon tayo ng B sin A. So, bali, pa-plug mo lang yan. So, pag nilagay natin yung B natin na 12, tapos yung sin 30 natin, alam ko na kasi yung sin 30 is 1/2. So, pag nilagay mo sa calculator mo, makuha mo sa height. Na may calcio ka dyan. So, magkakaroon tayo ng height, which is 6, di ba? Tama ba 6 pag kinalki mo? Ha? Ang sin 30 kasi is 1/2 eh. So, ngayon, pag kinonfer na natin siya dito, di ba meron tayong H na less than A. Then yung A natin is less than B. So, yung H natin is 6. Yung A natin is 8. Then yung B natin is 12. So, yung B natin yung pinakamalaki. Then yung H natin yung pinakamaliit. So, ibig sabihin kapag ganito, 2 triangles yung mabubuo. So, 2 distinct triangles. So, ngayon solve natin yun. Hirap. Anyways, so ngayon, pag ilalagay natin siya, alam na natin na may mabubuong triangle which is 2. So, pag nilagay natin siya, in-wrap natin, hindi na straight. So, lagay natin yung A, B, C natin. Laging ganyan, nilagay mo yung given. Hello, thank you. Dito, follow ka dito, may YT. Subscribe ka na dyan. So, meron tayong angle A which is 30. Then, yung B natin which is 12. Dito pala. Then, yung A natin which is 8. Kasi ito yung angle A. Opposite niya yung A na maliit. So, ngayon, ito pwede mo nang kunin kung anong trip mo. Diba? Pwede mo kunin yung angle B. Actually, kapag gagamit ka ng ng tawag dito. Neto. Anong magandang kunin? Etong angle B mo or angle C? Actually, parehas naman yun eh. Pero kunin natin siya sa angle B. So, pag ginawa natin to, meron ka ditong pag ganyan, no? Pa-cross. Pero may isa siyang given na wala. So, pwede ka mag-sin law. So, dahil angle yung hinahanap natin, so, lagay natin yung sin B muna over yung B equals yung sin A kasi siya yung given over yung A.
So, dahil dalawa yung triangle mo, pwede mo ito lagyan ng sub 1, b sub 1. Kasi alam naman natin na dalawa yung makuha. Then, plug mo na lang. So, cross multiply. So, lagay mo yung b doon sa harapan ng sin A mo over A. Then, plug mo na yung mga data. So, pag nilagay natin yun, meron tayong b na 12. Then, meron tayong sin A na 30 degrees. Over yung A natin na 8. So, ayan na siya, no? Huy, diyan ka na. So, ayan. So, ito pag nilagay mo sa calcio, anong kakalabasan? So, basically, yung sin B1 natin, B sub 1, ayan, magiging approximate or equal siya sa 0.75. That's correct. Pero hindi pa ito yung sagot. Diba? Kasi kailangan mo to arc sine or inverse sine. So, gagawin mo, para makuha mo yung measure ng angle B sub 1 mo, is magkakaroon ka ng inverse sine ng 0.75. Which is, anong lalabas? Anong kakalabasan? So, inverse sine ng 0.75. Anong lumabas sa'yo? Magiging 48.59. So, magkakaroon ka ng measure neto as approximate lang natin. Pero equal na natin yan sa 48.59. 59 lang, dalawa lang. Okay na yan. So, ito na yung measure mo. B sub 1 to, meron pa tayong B sub 2. Kasi nga dalawa yung possible. So, ngayon, kung nalagay mo na to sa part na to, so, kunyari, nalagay mo na yung eto sa B mo, B sub 1. Di ba may nakuha ka ditong measure na 48.59. So, ano yung magiging value na itong C mo? C sub 1. So, let's say C sub 1. Di po mag-round up. Mag-round up ka na nung kasi angle na siya. Dito ka lang magkukuha ng 4 decimal sa part na to. Pero syempre, pag final answer na, 2 decimal ka na lang doon lagi. Anyways, so ngayon meron tayong C sub 1 dito. Ano magiging measure na ito? Angle na to. So sabi natin, di ba, para makuha yung measure ng C sub 1, i-subtract mo lang yung mga nakuha mong angle na dalawa. So meron tayong 30 degrees plus yung 48.59. 59 ba yun? Tama. So yan. So anong magiging sagot dito sa C sub 1 natin? So magkakaroon tayo ng 30 plus 48.59. That is 78.59, di ba? So magkakaroon tayo ng 180 minus 78.59, wherein ito is magiging 101 point ilan? 0.41. That's correct. So, yun magiging measure ng angle C sub 1 mo. Ayun na siya. So, isang triangle pala nito. Ba't negative? Bakit? Ano bang ginawa mo? 180 minus itong dalawa. Then, magni-negative. Baka inuna mo to i-add kasi. Tapos, minus mo yung 180. Magni-negative talaga yun. Kung ano yung nakalagay dito na format, ganun gagawin mo. Oo. Dapat ilalagay mo kasi muna tong 180 minus yung dalawa. Gusto mo, iburahin mo muna. Oo, ganun yung mangyari kasi integers Pag ginamitan mo siya ng integers, magiging negative talaga yun.
So ngayon punta tayo sa sunod para sa pangalawang triangle. Di ba meron, para makuha natin yung B sub 2 natin, so lagay ulit natin. Ito naman sa obtuse, no? So, di ba may nakuha tayong measure ng B sub 1, which is 48.59. Isusubtract natin to dito sa 180. So, magkakaroon tayo ng B sub 2, which is 180 degrees, minus yung B sub 1 mo. Di ba, kinuha natin kanina to. Para makuha mo yung isa pang triangle, yung possible niya, susubtract mo lang yun. So, ngayon, pag sinubtract mo to, magkakaroon ka ng 180 degrees minus yung 48.59. Ano yung magiging B sub 2 mo? That is, magiging, ilan? So, 180 minus 48.59. Magiging 131.41. So, ito yung magiging B sub 2 mo. Sundan. B sub 2 yan ha. So, ngayon, gawa tayo ng triangle ulit. So, pag gumawa kang triangle, para sa obtuse kasi ito eh. Kapag more than 90 na yung angle mo, obtuse na siya eh. Sabi sabihin, kung ito yung A natin, let's say ito yung B sub 2 natin. Then, C sub 2. So, given yung angle A natin na 30. Diba, given yung kanina? Then, yung B sub 2 natin, that is 131.41. Etong C sub 2, makukuha mo na to eh. So, ano kaya magiging measure na itong C sub 2 mo? So, yung C sub 2, bali C sub 2 magiging 180 minus yung dalawang angle na given. So, anong kakalabasan nito? So, yung 30 plus 131, or sabihin natin 30 plus 131.41, magiging 161.41, tama? So, kapag sinubtract natin yun sa 180, ano magiging sagot? Anong magiging sagot? Magiging 18.59. That's correct. So, nakuha na agad natin yung measure ng C sub 2 mo. Ito yun. Sabi sabihin, ito is magiging 18.59. So, ngayon, sabi natin kanina, may mga measures tayo ng angle, di ba? Ay, ng side. Yung measure ng side A natin is 8. So, lagay natin dito yung 8. Ito yung A natin. Yung B natin, that is 12. So, itong C natin, so, ano magiging sagot natin sa C? Let's say C sub 2 rin, kung gusto mong gawing side. Yan. Pero ganun siya ginagawa eh. Pumalaking C ito eh. So, ito yung C sub 2 natin na side. So, ayan, kung meron tayong given na ganyan, ito may cross. Pwede mo itong gamitin. O itong kabila. Sabihin, magkakaroon tayo ng C sub 2 na maliit over yung sign C na malaki natin sub 2. Yung angle yon. Then equals, sabi ko nga pwede mo itong gamitin or itong B mo. Kasi yun yung may pwede. Hey, thank you Andre sa Rose. Ano to? Sa oblique triangles. So, ito na lang gagamitin natin. Though may calculate naman, kahit alin doon pwede. So, dahil nauna dito yung side, so ilalagay mo dito yung A muna over yung sin A mo. Then, i-cross multiply na lang yan. So, bali magkakaroon tayo ng C sub 2 equals A times yung sin C sub 2 natin na malaki. Over yung sin A. So, pag pinlag natin yun, yung A natin given siya as 8, di ba?
So, lagay natin yung 8. Then, yung sine natin na C sub 2. Ito yun. Yung angle nun. Which is 18.58. 59, I mean. Over yung sine A natin. Which is yung angle 30 natin. So, magkakaroon tayo ng sine 30. So, pag pinlag mo to sa calculator, anong kakalabasan? Ano makukuha natin sa C sub 2 natin? Sa side. So, basically, nalagay mo siya sa calcu as 8 times, so parenthesis, ito ka muna pindutin mo. Itong may x over y. So, lagay natin yung 8 sine 18.59 over yung sine 30. So, magkakaroon ka ng 5.1. So, ibig sabihin, 5.1 or 5.10. Ito na yung magiging side mo. So, sabi ko mapapansin mo yung given. Yung C natin, siya yung pinakamaliit na angle na opposite. Siya dapat yung pinakamaliit na side na nandoon. Tingnan, 5, 8, tsaka 12. Yung B sub 2 natin, siya yung pinakamalaking angle. Siya dapat yung pinakamalaking side. So, ganyan yung ginagawa. Anyways, kung hindi mo nga ito naintindihan, meron tayong mga bits niyan dito, madami. Hey, thank you, Andre, sa clap. Oh, yeah, wala kang bibigay. Hindi mo naintindihan. I think, kung hindi mo pa yun naintindihan pa rin, try mo panoorin sa kabila. Eto, marami na akong bits dito, honey. Dito ka na manonood. At sa topic ko na sila. Dito ulit. So, ipopost ko pa rin naman to guys sa dito. Pag na-edit ko na. So, kahit pag hindi ka pa na-edit, meron naman, clear naman to actually. Pag di mo na intindihan, ulitin mo. Eto. Hindi ko pa nga nalalagyan ng thumbnail. Tingnan mo yung thumbnail ko na ginawa. Tinatamad na ako, ini-AI ko na lang. Tinatamad ako mag-ano. Thank you, pre. Pero kasali na yung given. Inaayos ko yung pag-input ng given sa prompt. Gagayanin ko na lang para hindi na mag-edit. Auto-paste na lang. Auto ano na lang pala. Okay na yun, Nicole, tulog ka na.